Balak ng Pilipinas mga kapatid na magprotesta ulit sa ginawang pagbangga at pagbomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas. So ipoprotesta ulit mga tol ng Pilipinas. Yan ang sabi rito sa report mula sa GMA. Sabi rito mga kapatid, kung babasahin natin, pagbangga at pagbomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas, ipoprotesta lalo't sa Philippine Territorial Sea nangyari. So hindi to sa exclusive economic zone territorial waters mismo nangyari yan mga tol. Pero again, sapat na nga ba talaga ang pagpoprotesta? Tulad nga nung sinabi ni Professor Renato Castro, importante yan, mahalaga yan, pero kulang. Kulang. Kaya nga ang tanong ng reporter sa kanya, ano pa ba ang pwedeng gawin ng Pilipinas bukod sa pagpoprotesta? Kasi tila ba manhid na eh. Diba manhid na sila dyan mga tol eh. So eto mga kapatid, sama-sama natin panoorin. Bigyan natin to ng reaction and commentary. Bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Kung ikaw ay nanonood dito sa YouTube channel natin at kung ikaw naman ay nanonood sa Facebook page, syempre huwag niyong kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa lahat ng mga bago nating taga-subaybay. Bilang mga Pilipino mga tol, dapat aware tayo sa mga ganitong usapan. Hindi lang dapat tayo nanonood lang mga puro kung ano-ano lang mga issue. Bukod sa dapat nakabantay kayo sa nangyayari sa korupsyon dito sa ating bansa, dapat din nakatutok tayo rito mga tol. Kasi isa rin to sa kinakaharap na problema ng ating bansa. Alright, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ipoprotesta ng Pilipinas ang panibagong panggigipit ng China sa ating mga barko na nangyari malapit lang sa Pag-asa Island at Palawan. Sa Bajo de Masinloc naman, sinusuri ng Coast Guard di lang ang floating barrier ng China, kundi pati ilang namatang istruktura sa bahura. Yun nga, yung nakita natin, napanood natin sa PTV nitong last video natin mga tol. May mga namataan sila na parang mga pundasyon o structure doon mismo sa may Bajo de Masinloc. So sinusuri ngayon yun kung ano yung mga yun na nakita. Nagsisimula na nga bang magtayo ng nature reserve facilities etong China dito sa may Bajo de Masinloc. Kasi 'di ba nagpauna nang nagsabi ang ating bansa, hindi natin papayagan yun. May report si Bam Alegre. Dalawang kumpol na tila pundasyon o biga sa ilalim ng dagat. Hindi masabi ng Philippine Coast Guard kung ano at kanino ang mga yan nang makita sa kanilang Maritime Domain Awareness Flight o paglipad sa Bajo de Masinloc. Pero parang ano lang siya, maliit na shelter lang siguro gagawin dyan. Yung mga tulad ng mga dating itinayo ng China, yung maliliit na parang kubo lang, pahingahan lang din siguro. Siguro sa palagay ko yun lang kasi masyadong maliit yun eh. Siguro malaki yun sa actual kasi lumilipad na nga yung eroplano, kitang-kita pa rin. So malaki talaga yun sa actual. Kaya pwedeng maging shelter nga lang din talaga yun. Sa entrada ng bahura may floating barrier na inilatag ng China. Iimbestigahan ito ng PCG. May radio challenge galing sa isang warship ng Chinese Navy. Pero sa pambihirang pagkakataon, walang barko ng China Coast Guard sa mismong lagoon. Sa halip, nasa labas ang mga barko ng CCG at ilang Chinese Maritime Militia vessel. Tila nagmamasid sa 5 barko ng BFAR at 2 barko ng PCG na may hatid na krudo at ayuda sa mga Pilipinong mangingisda. Good job para sa ating PCG at para sa ating mga BFAR vessels na tumutulong sa ating mga mangingisdang Pilipino. Importante yan mga kapatid para sa ating mga kababayan. Naroon din ang MV Mamalakayan ng BFAR na nagkakarga sa mga nahuling lamang dagat ng mga Pinoy. 2012 pa kontrolado ng China ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na nasa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Hindi natin imbento yan mga tol yung i-easy natin. Take note lang, hindi natin inimbento yan. Yan ay defined by UNCLOS. UNCLOS, yun yung treaty, kasunduan, United Nations Convention on the Law of the Sea, na pirmado natin at pirmado rin ng China. Kumbaga, pumirma sila sa kasunduan na yan. Kaya dun pa lang iisipin mo anong dahilan at bakit ganito ang ginagawa nila, samantalang nakapirma sila dun. Diba? Kapag ikaw walang karangalan, pipirma ka lang tapos hindi mo kikilalanin yung pirma mo, alam mo na kung anong klaseng tao yan. Eto mga tol. Ang standoff doon ang nagbunsod sa Pilipinas na ihabla ang China sa Permanent Court of Arbitration na pumabor noong 2016 sa ipinaglalaban ng Pilipinas na walang basehan ang pag-angkin ng China sa shoal. Panalo tayo
'Di ba? Panalo tayo. In-arbitrate natin 'yan. Ngayon ang nire-raise na issue ng China, invalid 'yan. Hindi naman kami nagbigay ng consent eh. Ang tanong, kailangan ba ng consent? Hindi. Nakapirma sila dun sa 1982 UNCLOS eh. Hindi natin kailangan humingi ng consent at hindi nila kailangan magbigay ng consent. At saka isa pa, ang in-arbitrate natin dyan mga tol is yung visa o kung valid ba yung claim nila na 9-dash line na ngayon ay 10-dash line na nga, 'di ba? Pero mas kilala kasi sa tawag na 9-dash line 'yan eh, 'di ba? Inano natin 'yan, inarbitrate natin, dinala natin dito sa The Hague sa Permanent Court of Arbitration at doon nga natalo sila. Pinawalang visa 'yan mga tol, invalid, walang basehan, baseless, 'di ba? At kinikilala pa rin ng buong mundo kasi ito'y final and bind. Etong hatol na yan ng korte. Walang basehan etong 9-dash line ng China at etong mga lugar na to na pinagtatalunan natin is pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya kung legitimacy lang ang pag-uusapan natin, kung legalidad lang pag-uusapan natin, panalo Pilipinas. Yun nga lang, ito'y piece of paper lang. Batay doon sa naratibo ng China mga tol. Walang halaga yan. Kasi wala namang mga pulis tong mga to eh. 'Di ba? Wala naman silang law enforcement na magpapatupad ng mismong hatol nila eh. Bahala kayo dyan. Nanalo na nga kayo. Gusto nyo pantulungan kayo, di ba? Ganun ang lagay ng Pilipinas ngayon. Kaya umaasa na lang tayo doon sa mga tulong ng ibang bansa na naniniwala sa atin at kumikilala sa international law. Respeto lang talaga ang kulang sa China. Desisyong hindi kinikilala ng China. Isa sa mga red line o hakbang ng China na ikasasagad ng pasensya ng Pilipinas ang pagtatayo ng estruktura o land reclamation ng China sa Bajo de Masinloc. Hanggang saan, mga tol, ang pasensya ng Pilipinas? 'Di ba? Hanggang saan kayang sagarin ng China ang pasensya ng Pilipinas? Sa Kalayaan Islands naman, ramdam ang girian ng Pilipinas sa China. Sa Sandy Cay na bahagi ng territorial waters ng Pag-asa Island, binomba ng tubig ng CCG Vessel 21559 ang BRP Dato Pagbuaya. Ano, binangga po, tingnan nyo. Oh. Sa island, binomba ng tubig ng CCG Vessel 21559 ang BRP Dato Pagbuaya ng BFAR na nagsasagawa roon ng maritime patrol. Ay, no, binangga oh. Binunggu pa nito ang stern ng vessel na nag-iwan ng bahagyang pinsala. Pati ang BRP Dato Sanday ng BFAR pinuntirya rin ng mga barko ng China. Tindi, no? Tindi ng ginagawa nila. Walang nasaktan sa mga sakay ng mga barko. Nagpalipad din ng China ng helicopter mula sa kanilang Navy vessel. Ayon sa PCG, hindi bababa sa 15 ang Chinese Maritime Militia vessel. May 5 CCG vessel at isang Chinese warship ang nasa palibot ng Pag-asa Island. Siyempre, ang post nila dyan, ang media nila, na itaboy natin ng matagumpay ang mga barko ng Pilipinas na pumasok ng iligal sa ating teritoryo. Yun ang balita nila mga tol. Pero tanong, sino ang pumasok sa teritoryo? Sila o tayo? Eh, di ba alam naman natin mga kapatid na ito'y territorial waters ng Pag-asa Island. Yung Pag-asa Island yan ay sakop ng Pilipinas mga tol. May mga residenteng nakatira dyan. Hindi lang basta-basta isla yan. May mga namumuhay dyan. May mga tao dyan. Kaya yung palibot nun, territorial waters natin yun. O ngayon, sinong teritoryo ang pinasok? Teritoryo nila o teritoryo natin? Na hindi lang basta exclusive economic zone, kundi territorial sea o teritoryo na mismo ng Pilipinas. This is the closest that the Chinese Coast Guard harassed and bullied BFAR vessel. It Nakakalungkot lang kasi hanggang ganito na lang talaga nagagawa natin eh. only has a distance of 1.6 to 1.8 nautical miles. Yes, very close to Pag-asa Islands. Maituturing na ba itong paglabag sa soberanya ng Pilipinas? Oo naman. Yes, because we have territorial sea dito sa areas na to. So, Actually mga tol, pwede na nga silang arestuhin eh, di ba? Kasi nga territorial waters na yan eh. Pwede na tayo mang-aresto dyan eh. Hindi na kasi exclusive economic zone yan. Sabi, kapag nasa loob ng territorial waters ng Pilipinas, gumagana dyan mga tol ang mga batas natin. Kumbaga trespassing na sila, pwede na sana silang arestuhin. Eh, ang problema mga tol, kaya nga ba? Kaya nga ba ng Pilipinas? Baka naman kasi hanggang ganun lang din tayo eh. always been very concerning because we are dealing with the lives of the crew of the BFAR. Yun nga lang kasi pag inaresto natin sila, yun nga, baka pagmulan lalo na mas matinding sigalot. Kasi ganun din yung sitwasyon dati doon sa may Bajo de Masinloc kung saan nakakita nga yung Navy natin na mga mangingisdang Chino na meron silang mga hinarvest na mga corals
mga endangered species, aarestuhin talaga sila nun. Ganun tayo dati. Kaya nating mang-aresto eh. Aarestuhin sila nun mga tol. Kaso biglang nagdatingan yung mga barko ng China. Mga warship nila dumating. Kaya nagkaroon ng standoff doon. Baka nagkaroon ng trauma itong mga natin, mga crew natin dahil nga sa pangyayaring yun. Yun ang iniiwasan nila, magkaroon ulit ng standoff. Baka lang naman baka. Or even the Philippine Coast Guard personnel. Walang mga barko ng PCG sa Pag-asa Island ng mga sandaling yon. We have BRP Melchora Aquino patrolling the vicinity of Skoda Shoal yesterday. And then we also have 2 other 44-meter vessels in other areas, one in Recto Bank and the other one is in Union Bank. These BFAR vessels, there are Coast Guard crew on board. Sa naratibo ng China, illegal daw na pumasok sa tinatawag nilang Nansha Island sa mga barko nating tagumpay raw nilang naitaboy. Pinalagan niya ng Pilipinas na handang maghain ng diplomatic protest. Toink toink, diplomatic protest, toink toink. Sa naratibo nila, illegal tayong pumasok sa Nansha Island nila. Sa naratibo natin, territorial waters namin yan, illegal kayong pumasok. Pero tayo, imbis namang aresto, maghahain ng diplomatic protest. Toink toink. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.